na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Oras na, Zambasulta! Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta! Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kakapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo, 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. LDXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang umaga sa inyong lahat. Buenos dias con ustedes todo. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa muli po, ito si Kuya Carlo. Basta Sabado na yan, alam na yan. Kasama ko si Kuya Joas para sa ating palatuntunan. May kasama ka. Kuya Joas, batiin mo ang ating mga tagapakinig. Magandang morning mga kaibigan. Yan, araw na naman ng Sabado. Araw natin ito. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Batiin natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa ating himpilan, sa ating radio station. Gayon din syempre sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway naman po kayo, paki-comment kung saan po kayo nagmula o nakikinig. Syempre special mention dyan sa ating mga kababayan, kaibigan sa Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. At yun, Kuya Carlo, tandaan niyo po ha, na tuwing 8:30 ng umaga ng Sabado, kami ni Kuya Carlo ang inyong makakasama. Ayun, Kuya Carlo, nagkape ka na ba? Ay nako, alam mo naman yan. Basta Sabado, excited tayo. Excited ako makasama ka at ang ating mga tagapakinig. Kuya Joas, bago tayo mag-umpisa talaga sa ating devotion, ibahagi mo nga ang ating, ano ba yung pag-uusapan natin sa araw na ito? Kaibigan, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay may pamagat na Embracing Disability, Empowerment and Inclusion. Maya-maya ay pag-uusapan o hihimay-himayin natin ano nga ba yung topic na iyan. Pero bago tayo dumako diyan ay pakinggan muna natin si Kuya Carlo kung ano ang ibabahagi niya na devotion or scripture para sa araw na ito. Kuya Carlo, go! Yan, balik sa devotional natin sa araw na ito. Gusto talaga natin yun sa bawat programa natin. At least meron tayong konting devotional o salita ng Diyos. Ito ngayon ay matatagpuan po sa 1 Kings chapter 22 verse 5. Maiksi lang talaga to kapatid.
sa Good News Translation. Ito ang sabi niya, "But first, let us consult the Lord." Simple lang, ano? Ito kasi yung, ang storya kasi nito, yung dalawang hari, meron silang pinag-uusapan na, ito di ba pinangako ng Diyos to, ibibigay sa atin? Sabi niya, tara, lusubin na natin. Pero ang sabi ni Jehoshaphat, sabi niya, sinabi ng Lord yan, pero bago yan, mas maganda kung isangguni muna natin sa Panginoon. Minsan kahit na alam natin na tama tayo, correct tayo, mas maganda pa rin yun kung kinoconsult natin ang Panginoon. Sabi nga sa Proverbs, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Merong nangyari yan, kapatid, sa history ng Israel na kung saan si Joshua, alam mo, masyado na silang kampante, alam nila na kasama nila si Lord. Very confident sila na the Lord is with them, the Lord is blessing them. Pero meron silang isang move na hindi nila sinangguni si Lord. Meron pong isang grupo ng mga tao na kunwari galing sila sa mahabang biyahe, pinakita yung mga inaamag na nilang pagkain, ang bote nila madudumi na, ang tsinelas nila lumang-luma na, nakikipag-peace treaty sa kanila. Sila naman, dahil nakita nila yon, without consulting the Lord. Ang sabi nga doon, they did not consult the Lord. So, nagka-problema ang army ni Jehoshaphat dahil po doon, ni Joshua. Pero ito nga, makita natin dito sa storya ni Jehoshaphat, sabi na magkonsulta muna tayo sa Panginoon. Sa atin din sa araw-araw, minsan kahit na confident tayo na alam na natin ang mga bagay, alam na natin yung ginagawa natin, minsan mas maganda pa rin, Lord, kailangan ko ba itong gawin ngayon? Kahit na araw-araw mo na ginagawa yan, minsan there are times na yung mga simpleng bagay, sinasabihan tayo ng Lord na huwag mo munang gawin yan. Kaya minsan, kalimitan, yung mga sablay, mga kapalpakan natin, dahil nawala yung consciousness natin na kailangan natin i-acknowledge ang Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Again, yun po yung word for the day. Makikita po natin sa 1 Kings chapter 22 verse 5. Ang sabi po ni Jehoshaphat, but first, let's consult the Lord. Ayan, Joas, yun po yung ating devotional for the day. Maraming salamat Kuya Carlo sa pagbabahagi ng salita na iyan at sana sa mga katulad natin na may mga pangarapin, may mga pinagdadaanan, let us always consult the Lord kung ano ba ang kalooban niya para sa atin, ano ba ang nais niya para sa atin. Kung minsan mahirap Kuya Carlo, no? Pero with God, nothing is impossible, and with Him, syempre alam natin na nakalaan ang magandang plano para sa ating lahat. Ayun, muli maraming salamat Kuya Carlos sa scripture, sa devotion na iyan. Kaibigan, sabi nga namin kanina, pag-uusapan natin ay embracing disability, empowerment, and inclusion. Many times, no, pag napapakinggan nyo kami ni Kuya Carlo, may mga nagiging guest kami dito, may mga pinag-uusapan kami about disability, di ba? Yan naman talaga ang ating pinaka foundation dahil ang ating programang May Kasama Ka ay naglalayo magbigay ng kaalaman at kamalayan sa mga nakikinig sa atin patungkol sa disability. Pero kaibigan, Kuya Carlo, no, kung nakikinig ka sa amin, para sa'yo, ano nga ba yung disability? Napaki-comment naman yan sa ating comment section. Pero ikaw, Kuya Carlo, pag narinig mo yung disability, ano ba ang unang pumapasok sa iyong isipan? Well, in the common terms, sa mga ordinaryong tao, ang tingin kasi nila, yung parang pinaka-layman's term talaga, pag sinabi mo disability, ito yung mga tao may depekto sa katawan, parang gano'n. Ito yung may mga kakulangan sa katawan. Pero tayo naman, bilang mga PWD, sinasabi natin, meron lang kaming ibang kakayanan na hindi katulad nyo. Differently abled lang tayo. Pero yung sa normal na, sa mga layman's term, mga tao, yan yung mga tao may depekto sa katawan. Yun yung ang tingin nila sa disability, kapatid.
Maraming salamat, Kuya Carlo. No? Para sa akin naman, kung tatanungin niyo po, kaibigan, ano ba yung disability para sa iyo, Kuya Joash? Ang sagot ko lang dyan, tama si Kuya Carlo, no? May iba lang na kakayanan. Pero sa akin, ang pagkakaroon o ang definition ko ng disability is another avenue. No? Another avenue para ipakita sa lahat, no, yung ating skill and talent. Kaya nga pag-uusapan natin yung empowerment and inclusion. Alam niyo ba mga kaibigan na may iba't ibang klase ng disability? Kasi ako po, meron akong visual disability. Si Kuya Carlo naman ay hearing impairment ang kanya. At ang ilan sa atin, nagtataka. May PWD ID pero wala naman nakikitang depekto or disability. May iba naman, akala nila okay yung isang individual, tapos magugulat sila, ay, may disability pala to. Kasi meron tayong tinatawag na apparent and non-apparent, yung nakikita at hindi nakikita. Just like me, for example, no? Pag meron akong ang pinupuntahan o may mga kailangan ako asikasuhin, may mga iba na hindi nila alam na visually impaired pala ako. But when I present my PWD ID, doon nila malalaman, meron pala itong kapansanan sa paningin. Just like siguro si Kuya Carlo, ganun din, no? Isipin ng iba na okay naman siya, nakakakita, nakakapaglakad ng maayos, pero pag kinausap mo na siya, at some point, hindi kanya maiintindihan na maririnig, and then later on malaman natin, may hearing impairment pala siya. And same goes sa iba nating mga kapwa person with disability. Pero ano-ano nga ba yung mga types of disability na meron? So una dyan, nasabi ko na yung visual disability, pangalawa po ang hearing impairment, pangatlo, meron din tayong psychosocial disability, meron din sila tinatawag na intellectual disability, meron din sila tinatawag na yung pagdating sa Kuya Carlo, kindly paki-correct ako yung pag ikaw ay handicap, actually hindi na ginagamit yung term na yan kaibigan, pero yung meron silang mobility disability. So, maraming klase actually ang disability. Kaya naman, kung titignan natin, grabe na yung naging progress ng ating pinaglalaban natin na inclusivity, yung pinaglalaban natin na pakinggan nyo naman kami, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Kasi I remember back then when I was still part of an organization, we were creating project proposals, and one of the words, no, isa sa mga salitang tumatak sa akin sa description ng pagkakaroon ng disability, ang term nila ay marginalized people. Kasi sila ay nasa ilalim, sila usually nasa laylayan sa tingin ng iba. In short, sila yung laging tinutulungan, lagi lamang na binibigyan ng assistance. Kaya marginalized. But today, as we go on to our itong ating pag-uusap, gusto ko magkaroon po tayo ng panibagong perspective na ang mga PWD, yes, sabihin natin marginalized, pero iba na yung gusto ko maging description natin, that we go beyond labeling. Okay, tandaan po natin we go beyond labeling. Kuya Josh, anong labeling ang sinasabi mo dyan? Ang labeling po kaibigan yung, yan, si Josh, ano kasi yan may visual impairment, bulag yan, o kaya malabo yung mata. Si ano yan, nahirapan yan maglakad, wheelchair user yan, o kaya iba, may depekto yan sa pag-iisip, no? And so on and so forth. Marami tayong napapakinggan ng mga below the belt na description. That's why today, susubukan natin to go beyond labeling. Yung yes, I have disability, pero teka lang, ako pa isang businessman. Diba? Ay, meron po akong disability, pero teka lang, isa po akong teacher. Diba? And yun yung pag-uusapan natin. That's why naisip po namin ni Kuya Carlo, yakapin natin disability at ipaglaban natin patuloy ang empowerment and inclusivity. Ngayon kaibigan, for the past few months or years, napapakinggan nyo kami ni Kuya Carlo, marami na kayo marahil napakinggan ng mga success stories, mga inspirational stories mula sa mga nagiging guest natin at sa aming kwento rin ni Kuya Carlo. Pero kaibigan, gusto rin namin malaman, paki-comment naman yan sa lahat ng mga episode, sa lahat ng mga kwento na pakinggan nyo o aral na narinig nyo sa amin ni Kuya Carlo, ano ba ang tumatak sa inyo? Kasi bakit ko ba tinatanong yan? Dahil kalahati na po tayo ng taon, no? July na, kaibigan, first Saturday of the month. Kamusta na ba? Okay pa ba tayo? Patuloy pa ba tayong lumalaban? Alam kong nahihirapan ng iba. Alam kong ilan sa atin ay excited na dahil malapit na ang bear month. Pero ang ilan naman sa atin nagtataka o nagtatanong, may disability ako, yes. Pero nasa bahay lang ako.
wala pa rin opportunity na dumadating sa akin. O kaya, bakit ganun? Parang wala naman nangyayari. Parang isa akong advocate, pero yung empowerment na pinaglalaban ko, bakit parang sa ibang lugar lang nangyayari? Bakit sa barangay namin hindi? O kaya naglalayan kami ng inclusivity, pero bakit may discrimination pa rin? Bakit meron pa rin tayong bias? Bakit meron pa rin pinapaboran? Di ba? Yun minsan yung mga usual na tanong natin. Kaya, as we go along, try natin na tayo mismo, na mga nakikinig, kami mismo ni Kuya Carlo, we're gonna set an example na despite our disability, we're gonna create something hindi man sobrang laki na impact, pero at least a little impact, no? Sa ating society. Kasi parang ano yan tama ba ako? Domino effect. Yung kami ni Kuya Carlo dito, nag-share kami ng mga iba't ibang kwento, nagbibigay kami sa inyo ng inspirasyon, tapos kayo naman nakikinig, na-i-inspire kayo, tama ba? Na ma-motivate, natutuwa kayo. Yung ilan sa atin o sa inyo ay ina-anticipate o inaabangan yung programang ito kasi marami kayong matututunan. And then pag patayin nyo ng radyo o pag alis nyo sa Facebook Live, meron kayong joy, meron kayong peace na oo nga, no? Kahit na napapaligiran ako ng mga taong may disability o kahit ako mismo ay may kapansanan, may magagawa rin pala ako. May label pala ako. Yakapin ko lang yung disability. Bakit, kaibigan? Kasi konting kwento lang po sa akin, no? Mahirap yakapin yung panibagong tayo. Alam ko kami ni Kuya Carlo may naging topic na kami about dyan yung embracing the new you. Kaya itong embracing disability, hindi lang to para sa atin na mga may kapansanan. Ito ay para sa lahat na nakikinig sa atin na meron ka mang kapansanan o wala. Sana matutunan nating yakapin yung disability. Kasi ito yung pinakamahalaga sa panahon na nangyari sa atin. Kasi Kuya Carlo, no, kung babalikan lang po natin, isa to sa mga napag-uusapan din namin sa aming church, sa ating mga kaibigan, na yung bayan natin, yung mundo na ginagalawan natin, masyado ng chaotic, magulo na. Kumbaga, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo, hindi mo na alam kung sino pakakinggan mo, hindi mo na alam kung sino yung dapat mong paniwalaan. Paano naman yung may mga disability na minsan kailangan din nila o madalas kailangan din nila ng taong masasandalan. So kailangan nating patigasin, patibayin yung puso ng bawat isa sa pagtanggap sa kung sino o ano ang isang individual. That's very important, Kuya Carlo. Isa yan sa realizations ko for the past few days. Na yakapin natin yung may mga taong may disability. Oo, masaya tayo dahil yung mga pinaglalaban ng mga nauna sa atin, yung pagkakaroon ng karapatan, ng privileges, ng mga benefit na natatamasa naman natin, di ba? Yung mga 20% discount, yung mga PWD ID and booklet natin, yung mga assistive devices na meron tayo, yung mga bagay na nakatutulong sa atin. Okay yan Very good yan actually. Malaking tulong yan sa atin. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Hanggang doon na lang ba tayo sa, may 20% discount tayo sa restaurant, okay na tayo doon? Pero yung pagtanggap sa atin, yung pagtingin ng mga tao sa atin, tatanggapin na lang ba natin na, si Joash, ano yan, malabo mata yan, ganito yan. Ginagamit ko example yung sarili ko para magkaroon kayo ng context. Na, ito pala si Jason, no? Ano pala yan? Meron siyang psychosocial yan, hindi yan masyado nakikipaghalubilo, kaya huwag kayo nang lapitan yan. Wala mangyayari, sayang oras yan dyan. So, magiging judgmental na lang ba tayo, mga kaibigan? That's the reason why naisip namin ni Kuya Carlo, i-rekindle natin yung embracing disability. Yung yakapin natin. Kasi sino pa magmamahal sa bawat isa? Maliban sa pamilya, kaibigan, yung mga strangers sa paligid natin, magiging stranger na lang ba sila habang buhay? Yung may mga taong pinagdadaanan, yung may mga disability, yung may mga pinagdadaanan financially, emotionally, no? Yung may mga pinagdadaanan spiritually, hanggang doon na lang ba sila sa label na I'm worthless, no? I'm hopeless, o merong katulad natin na kaya magbigay sa kanila ng panibagong pag-asa. At yun yung pagyakap at pag-abot sa kanila. Later on, pag-uusapan naman natin empowerment and inclusivity. But before that, gusto kong pakinggan si Kuya Carlo, baka meron siyang naisabihin o i-share din sa atin. Well, relevant talaga yan, kapatid, dahil alam mo, kung babalikan natin yung history nga, pag sinabi mo
taong may disability. Way back talaga na yung civilization, ang sabi sa history ay ito ay yung mga taong may kapansanan nung araw dinadala sa bundok at iniwanan na lang doon. Maging sa panahon ng gera, panahon ni Hitler, isa sa mga unang tina-target ni Hitler, yung mga may mga kapansanan. Para sa kanya, hindi na sila karapat-dapat mabuhay sa lipunan. So anyway, yun. Bale, sa ngayon, magandang pag-usapan niya na kahit wala na tayo sa nakaraan, nagpo-progress na ang ating pananaw towards mga sa PWD. Pero nandun pa rin. Sana mag-move on tayo into yun nga na inclusivity. Na for example, isang magandang halimbawa niyan, di ba? Nag-enjoy tayo ng kanta ni ano ba yun? Stevie Wonder, for example, gano'n. Natin alam. Hindi, karamihan, alam lang yung boses niya. Kahit si Beethoven, parang gano'n. Alam lang natin na pero si Stevie Wonder bulag. Si Beethoven ay nabingi. Pero magaling siyang manunulat, composer. So, yun. Dapat matanggap natin ang isa't isa. Kaya, Joas. Kaibigan, yes, Kuya Carlo, no? Kaibigan, itong sinasabi natin na we go beyond our disability, we go beyond labeling. Kasi 'di ba noon, uy, si bulag yan, si bingi yan, si pilay, 'di ba, yung mga ganyan tukso. Gusto ko palitan natin ngayon yung label natin. Alam ko na hindi madali, alam ko sa atin, we're struggling to accept yung ating bagong sitwasyon, no? Kung ikaw ay nakikinig sa amin at kumbaga sabihin natin bagong pasok ka lang sa sektor ng mga PWD o kaya anon ka pa sa kumbaga sa acceptance stage ka pa, no, na hindi mo pa fully embrace. Ito na yung isang payo ko sa iyo, kaibigan, na hindi mo kailangang madaliin, hindi mo kailangang ma-fit in agad, na kasi kakaiba ako eh. So, isisiklod ko lang sa sarili ko. May pinagdadaanan kasi ako, ang hirap tanggapin. Okay lang. It will take time. Huwag mong madaliin na may pressure ka na tanggapin mo yung bagong ikaw. No. You take your time, kaibigan. Yan yung number one na payo ko sa'yo, na yung pag-embrace sa disability, it will take time. Kaya, i-enjoy mo yung moment na yan. Kung you are depressed, you are going through something, no? Yung anxiety, hindi ko sinasabing hindi ka makakaalis dyan at hindi ko sinasabi na hindi mo makakayanan yan. But if you are on that stage ng buhay mo, sige lang, kumbaga, i-embrace natin yon. Kasi alam ko na yung pag-deal ng pain, yung pag-deal ng struggle, it's not easy. Sabi nga nila, it will take really a lot of effort and time. Kaya kaibigan, alam ko na katulad namin ni Kuya Carlo, we've been there. Kumbaga, nandiyan na kami noon at eto na kami ngayon. Ibig sabihin, makakayanan mo rin yan. Kung hindi pa kaya at hindi pa talaga handa na sabihin, I'm PWD, okay lang, kaibigan. Huwag kang ma-pressure sa mga nakikita mo sa paligid. Yes, you are indifferent. Yes, we are. Kumbaga, kakaiba sa society. Pero tandaan mo rin na God created us uniquely. Okay? Unique tayo, bawat isa. Ang lahat po sa atin may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang skill, at may kanya-kanya tayong ability. Let us not compare because we cannot be able to embrace ourselves. People will also not embrace us if we keep on comparing, copycat tayo ng ibang tao. Huwag, hindi maganda, hindi makatutulong sa atin kung naghahangad tayo ng empowerment and inclusivity. Ngayon, pag-usapan natin yung we go beyond labeling by inclusivity. Yung inclusivity kasi, yes, sabi ng iba, nararanasan na rin naman. Totoo yan. Pero hindi pa, I think, for me, 100% why. There are still establishments, there are still companies, there are still sectors who are not yet ready or who are not yet equipped to embrace or accept people with disability. Pero, ang maganda dito, kaibigan, inclusivity should always start at home. Sa tahanan. Dapat, kaibigan, kung kayo po ay magulang, pasensya na po kung magiging straightforward ako, sa mga magulang, sa mga pamilya na may mga miyembro
nakasapi ng mga person with disability, dapat tayo po ang unang yumayakap sa kanilang depekto. Dapat tayo yung unang tumatanggap sa kung sino o ano sila. Because sino pa magmamahal sa kanila, yung kapitbahay niyo? Sino pa magmamahal sa kanila, yung classmate niya na binubuli siya? Who do you expect to love and accept them? The strangers outside? Of course not. Itong mga tao sa paligid natin, sa labas ng tahanan natin, sometimes they are, or oftentimes, sila pa ang magpo-pull down sa mga tao may kapansanan. Pero sana sa loob ng tahanan, hindi na rin tayo nakiki-join sa kanila na tayo pa mismo magpo-pull down, tayo pa magbubuli sa may mga taong disability. Dito sa aming tahanan, of course, hindi naging madali ang pagtanggap sa akin. It took them a lot of patience, effort, and sacrifices before they fully embraced the new me. And yet, they were able to do it. Pero until now, hindi pa rin perfect. Hindi pa rin 100% na okay ang pag-araw-araw namin. Because tayo ay mga tao lamang. But the highlight of this is, how can we help these people to change their labels from having disability, from having ability, if the people at home, na sa tahanan natin, hindi sila tanggap at hindi sila minamahal. Inclusivity should always start at home. Tandaan po natin yan. At ako, ang aking prayer din, Kuya Carlo, na if given the chance na hopefully, no, eventually, ay magkaroon din po ako ng anak. No, ang prayer ko, hindi sana magkaroon ng disability, pero kung nagkaroon man, I myself, ang unang-unang tatanggap sa kanya. It is easier said than done, pero with the experiences that I had at nararanasan ko rin hanggang sa ngayon, I am blessed, no? To have a family na tanggap at yakap ako. So sana ganoon din po tayo na sa loob ng tahanan nagsisimula inclusivity. Bakit po? Because if the people outside ay nakita nila na itong pamilyang to, no, kahit na meron kapansanan yung anak o kapatid nila o apo nila, talagang tanggap, mahal nila, sila rin mismo maapektuhan. Sila rin mismo magkakaroon ng respeto at pagmamahal at pagtanggap sa mga PWD. Yan yung sinasabi ko kanina na domino effect. Kung matatandaan yung sinabi ko kanina, the domino effect. At doon din magsisimula yung labeling na, yan, hindi lang yan psychosocial, hindi yan wheelchair user, kundi yan si Carlo, yan si Joash. Kumbaga, pangalan na natin yung bitbit and the achievements and the kumbaga yung mga naabot natin sa buhay, yung naitulong, naiambag natin sa society, sa pamilya natin, ang kaakibat o dala-dala natin. Because our disability, tandaan po natin, we can never change that. Hindi natin matatanggal yan sa pagkatao natin. But we can add beauty into it. We can add beauty sa disability na meron tayo. No, ako po Kuya Carlo, konting kwento lang ulit para ma-inspire yung mga nakikinig sa atin. Before, I'm helpless. Totoo yan, I'm hopeless. Even if I have that kind of support system, I myself talagang, ano mangyayari sa buhay ko, no? Ito na lang ba talaga mangyayari sa akin? I'll be dependent. Kumbaga, ang buhay ko ba iikot na sa loob ng tahanan? Pero syempre, meron tayong determination, meron tayong will, may drive tayo sa buhay. At ngayon, napapakinggan niyo po ako, not to brag, not to boast, but the voice that I have right now, the experiences, the stories that I have, yun yung naging inspirasyon para sa ibang tao. Hindi nga pagmamayabang, no? Pero may mga taong nakakarating sa akin na nagsasabi, natutuwa sila sa ginagawa ko. Tandaan natin, I'm not perfect. May flaws din po ako. Pero because I fully embrace my new me, etong disability na meron po ako, at nakita ng mga tao sa paligid ko na ang nanay, tatay, kapatid ko at ang girlfriend ko, mga tao na kapaligid, pamilya ko sa akin, mga kaibigan, ay tinatrato akong equal sa lahat. Yung mga tao ngayon sa paligid ko, they also treat me the way I deserve. Now, totoo ba, Kuya Josh, na talagang perfect talaga? Talaga bang hindi ka nakaranas ng bullying? Talaga bang pag lumabas ka, talagang humahawi ang daan at pinadadaan ka nila? Of course, hindi. The reality is, hindi talaga magiging ganun. Pero, kaibigan, dahil naapektuhan ng iilan sa kanila, nagkaroon tuloy ng domino effect. Nagiging ang trato ng mga tao sa akin, nagiging okay. Get niyo yung point, ha? Yan yung power ng inclusivity sa loob ng tahanan. Sa tahanan pa lang, okay ka, paglabas mo,
Kasi 'di ba ang labas, hindi naman talaga peaceful ang labas, totoo 'yan. Ang daming ano diyan, problema, ang daming magiging struggle. Pero if your foundation inside your home is strong, then dala-dala mo yung paglabas mo ng tahanan. At dala-dala mo yan wherever you go. Ikaw din mismo na dala-dala yon. You can also spread good vibes. Ito, no, ang pinag-uusapan namin sa church namin before, we are called to spread goodness, kindness, and beauty. So, hala, embracing disability, Kuya Joash, tapos tayo may disability, magkakasik tayo ng kindness, beauty, and goodness. Yes, we can. Dahil sa pagyakap natin sa kung sino o ano tayo ngayon, that's one way of telling them, I'm good to myself, I'm kind to myself, and I am beautifully made by God. And by that, kaibigan, panakita nila yon, sila rin, yan may disability yan, kinakaya niya, how much more ako? Na walang disability, walang depekto, walang kapansanan, di kaya ko rin. So yun po magandang epekto natin sa ating society. Ngayon, alam mo na kaibigan, na hindi ka lang PWD, hindi ka lang taong bahay, hindi ka lang yung sinasabi nilang marginalized, hindi lang ikaw yung sinasabi nilang sabihin natin na pabigat. Pero doon nakakaroon na sinasabi kong we go beyond labeling. Nagkakaroon ng bagong tag name. Yung name tag pala. Name tag tayo mga may person with disability. Di ba ang ganda pakinggan? Alam nyo kaibigan, ito pinag-uusapan natin is just, some of them is review lang. Some of them ay recap lang. Iba dyan nga ay napag-uusapan na natin before. Pero sabi ko nga, nasa kalahating taon na tayo, ano na? Anyari na kaibigan? Andun pa rin ba tayo sa level 1, level 2, or andun tayo sa level 7? Pa-8 lang nga, Kuya Joash, Kuya Carlo eh. Maya-maya, level 10 na to, and I am ready to face the next journey. Di ba, ang sarap lang po pakinggan at malaman na nandito kami ni Kuya Carlo. We are not perfect, kaibigan, pero di ba, sabi nga sa scripture kanina, consult the Lord. I think it's very appropriate, it's very relevant as well, na we consult to the Lord. Lord, pagod na akong tanggapin ang kritisismo ng mga tao sa paligid. How will I embrace this kind of disability? How will I embrace myself? At yung mga iba naman sa paligid natin na wala namang kapansanan, nagtatanong, paano kayo ako makakatulong? Ang dami ko natanggap na bonus. Grabe, laki na sweldo ko, no? Ang dami kong blessing. How will I help people? Then consult the Lord. Maybe it's about time for you to extend a little helping hand for these people. Hindi man directly sa mga PWD, but for the people around you. So later on, pag-uusapan naman natin empowerment. Okay? So yun muna inclusivity na ating napag-usapan. So Kuya Carlo, may nais ka bang idagdag bago tayo mag-song break? Kasi mukhang mga listeners natin na ini-expect na yung kanta nating may kasama kang kanilang mapapakinggan. Well, yun na. Mas excited ako, Juan. You have said it right. So let's just take a moment for break. Pero yung break natin, gusto natin habang pinakikinggan nila yung mga awit na patutugtugin natin, ma-remind sila na talagang may kasama ka. And at the same time, ma-remind nila na ang buhay ay we could be victorious in our lives. At ang awiting ito ay amin po dinededicate sa mga tao nagse-celebrate ng birthday, mga may tagumpay, at yung mga nanghihina ng loob. Pakinggan yung awit na ito and let's be blessed by this song. Magbabalik po kami makalipas po ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan.
kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kaibigan, nagbabalik tayo sa ating programang May Kasama Ka. Nakikinig ka pa rin dito sa ating Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay kasapi o miyembro ng mga o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station na kung saan tayo ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyong maging kabahagi ng ating radio ministry ay maaari po kayo mag-send ng inyong mga donasyon sa ating mga bank account. Maaari niyo pong i-scan ang mga QR code nito upang makipagbigay po kayo ng inyong mga donasyon. At kung sakaling nakapag-send na kayo, ay inyo po itong ipagbigay alam sa amin upang mapasalamatan namin kayo. Huwag kayong mag-atubiling na mag-message sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang ang 1116 DXAS, your community radio. Kaibigan, kaagapay, ngayon pa lamang ay taos-puso na ang aming pasasalamat sa inyong pagiging kabahagi ng ating radio ministry. God bless you at muli maraming salamat. Ayan kaibigan, nagbabalik tayo sa ating palatuntunang May Kasama Ka at part 2 na ito ng ating pinag-uusapang Embracing Disability, Empowerment, and Inclusivity. Kanina kasi, we've been talking about inclusivity, di ba kaibigan? Nakikinig ka, di ba? Paki-comment naman yan. Kung yes, Kuya Jowash, Kuya Carlo, I'm listening. At paki-comment na rin kung ano ba ang take-away mo sa unang bahagi ng ating programa. At ngayon kaibigan, dahil napag-uusapan na natin ang inclusivity, dumako naman tayo sa ating pag-uusapang empowerment. Ano nga ba ang empowerment, kaibigan? Ito ba yung may power ka? Yung magiging invisible ako, ganun ba? Yun ba yung empowerment? Yun ba yung marami akong pera sa bangko, empowered ako? Yun ba yung pag ikaw ay empowered, yung you can do everything or anything? Yan ba yon? Pero kaibigan, ang empowerment kasi, hindi lang siya salita, pero action din ito. Parang pagmamahal. Di ba, love is not just a word, but it is an action. It is an action word, sabi nga nila, di ba? Pero, ang empowered, ganun din. Empowered ako. Okay? So, paano ka naging empowered? Di ba? I'm soaring for empowerment. I am advocating for empowerment. Pero may ginagawa ba tayo para maging empowered? So, kanina kasi, di ba, ang pinag-uusapan natin was inclusion or inclusivity starts at home. Pero ang empowerment naman, kaibigan,
nagsisimula siya sa ating mga sarili. Yes, may mga organizations around us, no? Sa Pilipinas, sa ating bansa, sa ibang bansa rin, meron din mga organizations, may mga sektor na naglalayon na makatulong o umabot sa mga may kapansanan. Pero ito ay mga, sabihin natin, side quest lang, o ito ay mga sa tabi natin, kumbaga ito yung mga alalay lang natin, alalay lang sa atin. Pero yung totoong empowerment, kaibigan, nagsisimula siya sa ating sarili. Ulitin ko po, being empowered or what we call empowerment should always, okay? Always ulit sa akin, start sa ating mga sarili. No, ang empowerment po ay nagsisimula sa ating sarili. Bakit, Kuya Jowash? Kanina, inclusivity sa bahay. Ngayon, empowerment sa sarili natin. Paano ako magiging empowered? May disability nga ako. Paano ba ako magiging empowered person? Meron nga akong kapansanan, Kuya Jowash, ang kulit mo naman. Kuya Carlo, di ka nakikinig eh. Alam mo naman na may kapansanan tayo. Empowered ka dyan. Pero, kaibigan, maniwala ka man o hindi, bago namin ni Kuya Carlo nasasabi ito, kami mismo sa sarili namin, we've learned to embrace the word empowerment, not just because we wanted to be empowered, but because it is our duty. Okay, paano natin mababago yung labeling, no? How can we go beyond labeling kung tayo mismo sa sarili natin, we are not empowered or we don't believe in that word empowerment? Sabi ko nga kanina, may mga sector, may mga NGOs, non-government organizations, may mga tao sa paligid natin na sumusuporta sa mga advokasya, mga proyekto, no, mga kumbaga pangarapin para sa sektor ng mga person with disability. Pero paano nila tutulungan ang isang PWD kung tayo mismo ay hindi makikipag-cooperate sa ating mga sarili? Kung tayo mismo ay ayaw natin maging empowered, kung tayo mismo ay nakatingin lamang sa ating depekto, kung tawagin nga nila. Pero kaibigan, huwag ka mag-alala dahil may baon kami ni Kuya Carlo. May paraan para masabing, I am an empowered person. I am an empowered individual. No, sa iba kasi collectively or collective kasi sila magtawag or yun yung labeling nila, no? They don't call person with disability. But I think, no, based on what I've read, other countries, no, they are using individual or people with disability, collective. So tayo rin dapat collective din yung ating pagiging empowered. Hindi lang organizations, hindi lang mga proyekto ng gobyerno, proyekto ng mga NGOs ang nagbibigay ng empowerment sa atin. No, trabaho, opportunities, maganda yan actually. Pero sa puso't isipan natin, sa pagkatao natin, ang tanong, if these organizations, if these people around us are rooting for us, are aiming and supporting us to be empowered, tayo ba sa sarili natin? Gusto rin ba natin maging empowered? Tayo rin ba mismo gusto nating yakapin ang salitang #empowerment? Kasi madali sabihin na gusto ko maging empowered, pero are we ready to possess it? So, Kuya Jowash, ano nga ba yung tatlong pamamaraan para masabi natin na, uy, empowered ako? So, number 1, kaibigan, is believe in your strengths. Kuya Jowash, totoo ba? Believe in your strength. Meron ba ako noon? Hindi ba sabi ko nga sa'yo, wheelchair user ako? Hindi pa nga sabi ko sa'yo, mahina ako sa math. Sabi nila, may dyscalculia ako. Sabi nila, may dyslexia ako eh. Sabi nila, ganito, ganyan. Label ba ng iba ang pakikinggan mo? Label ba ng mga tao sa paligid mo ang tatanggapin at yayakapin mo? Hindi ka ba gagawa ng sarili mong pangalan? Hindi ka ba gagawa ng sarili mong label? So we have to embrace, or shall I say, kailangan nating believe in our strength. Hindi. May disability ako pero kaya akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi. May kapansanan ako pero kaya akong makapagtrabaho. Kung ikaw po ay may kakayanan, ha? I'm saying this for a context na yung may mga disability, they can really, kumbaga meron pang tsansa
Kumbaga, ito ay applicable pa sa iba. Okay? Disclaimer lang. Pero if your disability medyo sabihin natin hindi akma sa sinasabi ko ngayon, of course, it is a different story to tell. Disclaimer po ito ha. Ngayon, sinasabi ko lang na believe in your strength. Bakit? Hala, Kuya Jowash, alam mo ba, may kaibigan ako. Ano siya bedridden siya. Okay, bedridden siya. Hindi siya nakakatayo mag-isa. Yes, I know. Hindi niya kaya mag-move mag-isa. Yes. Nakikita ko naman. Naiintindihan ko. Paano mo sabihin sa kanya na believe in your strength? Hindi nga siya makalakad, hindi nga siya makatayo. Yung iba naman, hindi din makakain mag-isa. In short, kailangan nila ng assistant. Alam niyo ba, kaibigan, na meron po akong kasamahan before sa isang Bible study. Siya po ay bedridden. Lalaki po ito. I will not say the name na for confidentiality. And of course, for privacy na rin. Itong taong ito, bedridden siya for couple of years already. Of course, hindi siya makapaglakad, he can't move or he can't navigate on his own. Andiyan yung tulong nino ng asawa niya. Hala, bedridden may asawa? Yes po, may asawa siya. Kaya ba ng asawa niya? Siya lang ang magtatrabaho sa loob ng tahanan, gayong bedridden. Si kuya, may anak po sila. Hala, may anak din? Yes. Paano nangyari yun? Paano niya yayakapin yung strength niya? Kaibigan, ang strength niya ay yung kwento na meron siya. Despite ng pagiging bedridden niya, nagiging inspiration siya sa iba. Paano siya naging inspirasyon? She shared the gospel. She shared the word of God by posting on his Facebook, by facilitating Bible studies, by sharing his stories, by being a living testament of God's goodness and faithfulness. Kita mo, bedridden yan. Pero inspirasyon pa rin siya sa mga taong nakakapaglakad, sa mga taong nakakakita, sa mga taong nakakarinig, sa mga taong wala namang disability o depekto kung tawagin nga nila. Ngayon, kaibigan, naniniwala ka na that you have to believe in your strength. Hindi ko alam kung ano yung regalo ng Diyos sa'yo. Anong abilidad ba yan? Pagsusulat ba yan? Pagsasalita ba yan? Ano ba ang strength na meron ka? Pagluluto ba yan? Pagpapasaya ba ng mga tao yan? Ang strength mo ba ay even if you have disability, you can share blessings dahil financially you are blessed? Pwede naman din na you are musically inclined. Marunong kang kumanta, marunong kang gumitara, magpiano, magdrums, o kung ano man ang instrumentong alam mo. You play music, and that music brings peace and joy to the people na nakakarinig. Because that's your talent. Yan ay strength mo. So, ganun ba yun, Kuya Jowash? Yes. Whatever is your gift, hindi ko po alam. Pagyamanin, pagyabungin mo. Bakit? Kasi yung strength na meron tayo, yung gift na ibinigay sa atin, it is not meant to keep. No, hindi siya meant para itago lang natin. It is meant para mapakinggan, makita, marinig, masilayan ng mga taong nakapaligid sa inyo. Ang ganda, di ba? Focus on your ability than on your limitation. Recognize your talent. Celebrate your achievements. Ang ganda, di ba? Focus on your ability, not on your limitation. Just like ngayon, no? Napapakinggan niyo po ako. Just like the people na nakikita niyo, na may mga pinagdadaanan din yan, regardless kung may disability. But the mere fact that you chose to focus on your ability and not on your limitation, that's your strength. That is overcoming the struggles, the challenges that you have. Ano pa sabi doon sa sinabi ko? Appreciate, practice, do yung talent na meron ka. At ang huli, celebrate your achievements. Kuya, ano achievement ko? Nasa bahay nga ako, di ba? Ang kulit mo rin eh. Ano achievement? Disability nga ako, di ba? Ako yung pinaka-list sa classroom namin. May disability nga ako, di ba? Hindi naman ako top performer sa trabaho. Ano celebrate ko yung achievement ko? Yun ba yun? Yes.
The moment na nag-decide ka na pumasok sa trabaho, even if hirap ka na dahil hindi ka na top performer, may mas magaling sa'yo, tanggapin natin. The moment na pinili mong pumasok sa eskwelahan kahit na binubuli ka ng mga tao doon, mga classmate mo. The moment na gumising ka sa umaga at sinabi mong, kaya ko to, achievement na yon. Kasi tayo, namula tayo sa achievement na dapat puro sertipiko, alam mo, certificate, medalya. Maganda yun actually. Ako may mga ganun din naman. Kayo may mga ganyan din. Pero the little achievement like, you can decide for yourself. Yung mga little achievement na may progress, no, nagkasakit ka, pero unti-unti ka na nag-heal, achievement pa rin yun. Achievement yung mapasaya mo yung magulang mo. Achievement yung maging pagpapala ka sa ibang tao, even if you are limited financially. Achievement yun, kaibigan. So what I'm saying here is, celebrate your strength and improve your weakness. Yun lang naman yun. Tandaan niyo yan, kaibigan, ha? Next. Advocate for yourself. Di ba sabi namin kanina ni Kuya Carlo, inclusivity, yung PWD ID booklet natin, advocate for yourself. If you know that is your right, then practice it. If you know that is your privilege, use it. But with humility, with confidence, and with gratitude, and with respect as well. Tandaan natin yan, ha, na i-advocate natin yung sarili natin by how you present yourself well to people. Alam mo na ito yung karapatan mo bilang PWD, gamitin natin, di ba? Pumalakpak na ako para mag-isa yung makikinig sa atin. Kung napakinggan nyo, yung palakpak ko, no? Yan ang gawin natin. Nag-focus ka sa strength mo. Ngayon naman, i-advocate mo yung sarili mo. Kumbaga sabi nga nila, yung kaibigan ko before, sabi niya, ilako natin yung sarili natin. Ibenta natin yung sarili natin. Na kahit may disability tayo, ipakita natin sa kanila, ibenta natin yung talino na meron tayo, yung wisdom na meron tayo, yung kakayanan na meron tayo, ilako natin yan. That's why, alam niyo po mga kaibigan, nilalako ko rin sarili ko, advocating for myself. I have my TikTok and Facebook page. Baka naman gusto mong i-follow. Paki-follow naman po Kuya Jowash. Hanapin niyo yan sa ating Facebook at sa aking TikTok account. Ulitin ko, Kuya Jowash. K-U-Y-A, Kuya Jowash, J-O-A-S-H. Yan. You advocate for yourself. Kumbaga yung talent na meron ka, gamitin mo to advocate. No? Na mag-spread ka ng goodness, ng kindness, ng beauty, makapag-spread ka ng kaalaman, kamalayan patungkol sa sektor ng mga PWD. In short, gamitin mo yung sarili mo na maging inspirasyon, motivation sa mga taong nakikinig, nakakakita sa inyo. Yun lang naman yun, kaibigan. 'Di ba? At ang huli naman is, ano yun? Keep learning, keep journeying. Kasi ang mundo umiikot, ang teknolohiya umiikot din, lahat umiikot, nagbabago in a millisecond, no? Sa isang minuto may pabago-bago, nangyayari ang lahat sa isang minuto, isang iglap, isang stop lang, lahat nagbabago. But tayo mga PWD, to be an empowered individual, we also have to adapt to the changes. Dapat marunong din tayong matuto. Yung mga criticism na sinasabi nila sa atin, minsan masakit, minsan mahirap, pero gamitin natin yan as our motivation, as our determination para to become better. Na hindi lang tayo PWD na tinutulungan, na sabi na marginalized, but we change our label. Jowash the teacher, Jowash the radio program host, di ba? Kuya Carlo, pastor po si Kuya Carlo, at marami pang iba. So ngayong araw na ito, pagkatapos niya po kami pakinggan ni Kuya Carlo, i-manifest natin, ipag-pray natin, consult the Lord. Lord, ano ba ang ikakabit ko sa pangalan ko? Yes, I have to accept my disability. Yes, I have to focus on my strength. Yes, I have to advocate for myself. Yes, I have to keep learning, keep improving. No? Kung may mga sinasabi sila sa atin para mag-improve tayo, para maging better tayo, then pakinggan natin. Kung sa tingin naman natin hindi ito makakabuti sa atin, then ignore natin. But the main point here is our hearts and our minds are open to changes, whether physical, social, emotional, mental, and spiritual. And all of that will make us empowered.
Di ba ang ganda pakinggan? Ang ganda pakinggan ng mga bagay na ito dahil ito'y makakatulong sa atin para masabi nating tanggap ako at empowered ako. Kung may trabaho ka ngayon, you are blessed. Pagbutihan mo, pagyamanin mo. Kung ikaw ay naghihintay pa ng opportunity, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw sa tingin mo yung disability mo, hindi mo alam kung paano siya gagamitin to add beauty to your life, to your family, to the society, consult the Lord. Sabi nga ni Kuya Carlos sa kanyang devotion, sa ating devotion kanina. All of this, to be an empowered, we have to consult the Lord. Lord, what's my purpose? Ano ba yung strength ko? Ano ba yung ipaglalaban ko? Ano ba yung dapat kong matutunan? Why am I experiencing this? What is the lesson you want to teach me? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong gawin para masabi kong I am empowered? Thank you sa mga organization, sa mga advocates na nakikipaglaban, nakikipagbuno para sa ating mga person with disability. Pero tayo bilang isang individual, we also have the responsibility para maging empowered tayo. Tandaan natin, kaibigan, empowerment starts with you. Being empowered is a gift, but being empowered also has a responsibility. Hindi lang yan ibinibigay sa atin. Hindi lang yan biglang lalabas, susulpot. But we are all work in progress. No? Araw-araw, taon-taon, buwan-buwan, merong ginagawa ang Diyos sa atin. At yung bawat kwentong yon, bawat pinagdaanan natin, pagtatahiin natin, pagtatagpi-tagpiin natin, isa lang ibig sabihin nun. We are called for a certain mission and purpose. That's why we have to embrace disability. We have to aim for empowerment and inclusivity. Di ba ang sarap? Ang ganda pakinggan nun ng ating pinag-usapan ngayon. Kaya naman maraming salamat kaibigan. Huwag niyo pong kalilimutan na yakapin ang lahat na may kapansanan, ipaglaban natin ang karapatan, at laging tatandaan na may pag-asa, may nakalaang magandang plano ang Diyos para sa atin. But first, seek the kingdom of God. Consult the Lord. Lord, para kanino ba? O para saan ba ang buhay ko na ito? Yung pinagdadaanan kong ito. Shall I say, no, para sa mas magandang konteksto, Lord, help me to strengthen my strength, my talent, my gift. Lord, help me, O God, to consult. Ano ba yung i-advocate ko? Ano ba yung ipaglalaban ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? And lastly, let us have an open heart and mind to always learn, to always improve. Yan, kaibigan, ang masasabi nating totoong empowered na may kapansanan. Yan, kaibigan, napakinggan niyo po kami ni Kuya Carlo na maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay, nakinig, at syempre nakicomment na rin sa ating Facebook Live. Sa ngalan po ng ating himpilang 1116 DXAS, sa ngalan rin po ng ating technical team, maraming salamat for always making our program na smooth, no? Na tuloy-tuloy, walang aberya, at talagang nakakarating sa mga tagapakinig natin. Nakasama niyo po kami, ako si Joash, sa ngalan pala ni Kuya Carlo. Yan, munti ko siya makalimutan, no? Muli maraming salamat, ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa, syempre, empowered yan. Yon, kaibigan, makita po tayo muli, magkarinigan tayo sa susunod na Sabado. May guest po tayo ha sa next Saturday, kaya abangan niyo po yan. Yun lamang, till next time mga kaibigan, hanggang sa susunod na Sabado, paalam, goodbye, God bless us all. Yun lang, thank you. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.